Guys, ito na yung ano no, yung BMW na SUV 2010 model. Actually pang-apat na bisis na ito bumalik-balik dito dahil para ano yung kanyang sasakyan no, magawa. So ito yung gearbox na sinasabi ko noon sa video natin, previous video natin, na yung gearbox na yung doon, kita nyo, yun ang gearbox na ipapalit, which is that is the good gearbox. So on the other hand, this one, pagbaba nitong gearbox nito, talagang ano, malupit. Pahirapan. Unang-una, meron siyang yung kanyang ano dito ito siya, meron siyang pin na nilalagay dito na makusa lang maglalak dito sa may ano, itong butas na ito. So kinakapa natin na gusto ko sana ibaba ito, the whole thing, but impossible na ibaba dahil ano, meron siyang ano, swivel dyan, nakapirme. So kinakapa ko talaga dito. Meron palang ano ito, pin, which is papakita ko sa inyo yung kanyang pin na ano lang siya talaga, parang nakasukbit lang na pin device. Ito siya, makikita nyo ito siya ang nakapirme dito sa taas, ganyan. And then dito siya naka-lock. Itong dito niya, yung kanyang clip, parang clip niya, dito lang siya naka-lock, ganyan, nakapirme. So ang gagawin nyo guys, i-ano nyo lang no, i-push up nyo lang, and then pag up, pwede nyo siyang hugutin, pull out pa ganun, palabas. So hirap pa no. So yun ang yung kanyang ano, ang model na ito guys, SUV, 4-wheel drive ito. Ano nyo, mga 4-wheel drive talagang pahirapan yan dahil meron kasing transfer gearbox. Merong transfer gearbox ito, which is pahirapan din ang pagbaba. So yung propeller niya doon, yung differential nandoon sa dulo. And then ito yung kanyang transfer gearbox no, transfer box na tinatawag nila. And then dito naman meron ding propeller ito dito. Ito yung propeller na nag ano, what is this, like pagka mag-reverse ka no, reverse, ito yun siya ang iikot na propeller na medyo maliit lang, na hanggang mga 1 meter lang siya dito na propeller na mag-acting sa pagka nag-reverse ka. So 4-wheel drive ito. So yan nga, naibaba na natin, and then para hindi tumatagas yung kanyang brake fluid, nag-clip lang tayo ng ano dito, yung long nose na vice grip no, para hindi tatagas yung ano, brake fluid, at saka hindi marumi yung gawa natin. And then what else that we have to discuss here? So there are 4 bolts, 4 strong bolts, that is basically foundation niya dito kabilaan, andun sa kabila. So 4 bolts, and then yung mga maliliit na mga torque screw kagaya nito. So apat din ito. So beforehand, ang procedure ko sa pagbaba nito guys, beforehand is ini-script ko muna yung ano, siyempre tanggalin nyo muna yung kanyang subframe dyan, and then pagkatapos ng subframe yung kanyang starter motor. Pagkatapos ng starter motor, before kayo magbaba pala ng starter motor, I disconnect the battery first.
to make it safe, no, na para maiwasan natin yung mga electrical circuit. So disconnect yung naka-disconnect yung battery terminal, and then saka na kayo mag baba ng starter motor para maiwasan natin yung short circuit, no. So at yeah, and then strip the propeller there. About there are 6 bolts kabilaan the propeller to the transfer gearbox, and then once you do that, you kinda bring it down a little bit. So you have to support. I have here the 4 tons hydraulic jack, and then you have to remove this thing here, the parang guide niya, no, yung guide gear shift yung link guide ng kanyang gearbox. So and then yeah, pagkatapos yan, pagka na-disengage na ito yung kanyang guide, ito ibaba nyo kunti, and then pagbaba nyo kunti, gagamit kayo ng long what is this one here, extension. You need a very long extension here para doon kayo mag tawag dito, doon kayo manukad, no, para matanggal niyo yung 4 bolts dyan. So long kasi pagka dito nyo tinanggal, dito kayo magtanggal, mahirapan kayo, walang spasyo. So ang paraan talaga is gumamit kayo ng long extension para dito na banda kayo magtanggal. Okay, and then of course yung mga wirings kagaya nito, wiring ito yung sa itong sensor na ito yung sa kanyang tawag nito, yung sa reverse sensor ito. And then yeah, and then ito naman is yung kanyang slave cylinder dito na magpupush yan sa kanyang hydraulic release bearing here. So ano na talaga din, palitan na yung hydraulic release bearing, no, may tama na, may tama na. So if I were sa may-ari nito, palitan ko na ito, dahil para isang babaan na lang, isang gawaan na lang. Kita nyo, release bearing talagang badly maingay na siya, gumagalaw na, and too much play, so it's kind of worn. So advisable to replace. And then we will see I cannot really see the clutch lining here, but it seems to me that this clutch here is kind of new. So nakikita nyo dyan, brand new pa siya, so there's no need na palitan ito. No? So i-abiso lang natin sa may-ari nito. Nasa kanya na yan kung gusto niyang palitan, no, yung kanyang clutch lining or clutch kit as a whole thing. But for me, if this is my car, or if this is my Jeep or SUV, I have to replace talaga yung kanyang clutch kit. Kahit clutch kit man lang, ipagpaliban na itong flywheel. Kasi yung flywheel, hindi naman basta-basta masisira yung flywheel. Okay? So, yun lang guys. And then, yung play ng kanyang release bearing, papakita natin ito. Ito talagang kasi pagka ito, tumutunog kasi ito. Once na mag-engage kayo ng pagkatapos nyo mag-engage ng gears, tutunog ito. Ganyan. Pagka inapakan nyo ang clutch,
mawala ang tunog kasi naka ano siya, naka sandwich siya, no? Sandwich in between sa kanyang ah, ah, tawag nito, yung kanyang pressure plate, yung kanyang clutch pressure plate. Pagka na sandwich na ito sa kanyang clutch pressure plate, hindi na ito tutunog. Tapos pagka binitawan nyo yung clutch, whenever you release the clutch, it will clutch pedal, this will making sounds like, because this is kind of worn really, so this is bad. So we will advise the owner. So another thing guys, make sure you have support like Axelson. So dito lang muna tayo, hanggang dito lang muna tayo, and then bukas after sa trabaho natin ay pagpatuloy natin ito ang ginagawa natin. Hanggang dito lang muna tayo sa ngayon. We will stop because it's really dark now. So this is the removal of the gearbox of SUV BMW. This is X3 guys, X3 BMW actually. Okay, so thank you, and then good night.